hindi po pwedeng ipagpapatuloy natin ang labag sa batas. Baka naman gusto niya na magdesisyon tungkol niya sa issue ng whether or not illegal o legal. Siyempre sa party namin talagang illegal. Masyado naman klaro yan. Pero kailangan nyo pa rin ang pagpapatunay ng Korte Suprema. Kaya kung maaari lang naman, mga honorable justices of the Supreme Court, magdesisyon na po kayo. Pero dito po sa sinabi ni Senator Ping Lacson, naniniwala daw siya na dapat magbigay ng pinal na interpretasyon ang Supreme Court kung ilang boto yung kailangan upang mahatulan si Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial. Ayon kay Lacson, maaring mawalan ng saysay yung paglilitis kung hindi malinaw kung paano bibilangin yung kinakailangang 2/3 ng boto sa Senado, lalo na kung may mga senador na hindi nga makakaasali sa proseso. Ipinaliwanag niya na bagamat nakasaad sa konstitusyon na kailangan ng boto ng 2/3 sa lahat ng miyembro ng Senado o katumbas ito ng 16 votes, may debate kung paano ito ipatutupad kung hindi nga kumpleto yung 24 na senador na makakaboto. Kaya nakatakdang magsimula yung impeachment trial sa July 6, Attorney Sal, habang nagpapatuloy naman yung mga paghahanda sa paglilitis. Ano pong masasabi niyo sa pahayag ni Senator Ping, Attorney? Magkaibigan nga talaga sila ni Soto. Pero sila mahilig makialam sa hindi naman nila linya. Kaya mo na yung mga abogado magdiskusyon yan. Unang-una, napakaliwanag ng saligang batas. Maliwanag na 16 ang kailangan na boto kasi yan ang 2/3 ng lahat ng miyembro. Magkakaroon lamang ng sigalot yan kung pagpipilitan yung babaan, kaya mapipersa sa isang petisyon sa Korte Suprema na magkaroon ng resolution regarding that. Pero kung hindi lang talaga kayo mamumulitika, hindi nyo pakikialaman, maliwanag ang saligang batas. Pareho din yung maliwanag ang probisyon ng saligang batas kung kailan o kailan ang bilang ng boto para makahalal ka ng Senate President. At siya ay 13. Hindi porket nakakulong o absent, hindi na mabibilang na 24 kasi nga sinasabi ng members of the Senate hanggat miyembro ka ng Senado, kasama ka dun sa bilang. Ganon din yung 2/3 of all the members. Kaya kayong mga hindi abogado, pwede ba? Huwag na kayong salita ng salita. Stop spreading your ignorance. Although that's not a crime. Ayan, maraming salamat po, Attorney Sal. Samantala, kahapon po, Attorney Sal, natalakay natin yung tungkol sa nakuhang impormasyon ni Congressman Pulong na susunod daw na target ng ICC ay si Senator Bongo. Pero ito ay pinabulaanan ng Department of Justice at ng Department of the Interior and Local Government dahil na yun nga, mayroon ng arrest warrant mula sa ICC laban kay Senator Bongo. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, wala silang nakikitang anumang warrant at wala ring impormasyon yung PNP tungkol dito. Sinabi rin ng DOJ na wala silang natanggap pa na opisyal na komunikasyon mula sa ICC kaugnay ng naturang usapin. Samantala, giniit ng Malacanang na hindi ginagamit ng administrasyon ng ICC bilang sandata laban sa mga kritiko nito. Binigyan din ng Palace Press Officer na si Claire Castro na mga kaso sa ICC ay isinampa ng mga Pilipino naghahanap daw ng pananagutan para sa mga umano'y paglabag na may kaugnayan sa extrajudicial killings. Ano pong inyong komento sa pahayag ng DOJ at ng Malacanang? Ang puntong lang. Sa panig po ng DOJ, Attorney Sal, at ng DILG, ay so far, wala naman silang natatanggap na update. Yung warrant. Yes, alam po niya yan. Matagal na naman nila sinabi na meron. Kaya lang, hindi pa nila natatanggap. So, premature. Although, syempre sa panig ni Senador Bongo, hindi pa po, bakit hindi ka mag-aalala? Magiging nasa sitwasyon pa naman ni Senador Bato. Nangyari na kasi Presidente Duterte. Kaya natural lamang na mag-worry siya. Although sabi niya, pinapasa Diyos niya na lang. Pero hindi pa pwede. Hindi pa pwede na ipagpatuloy natin ang mali. Hindi pa pwede ipagpapatuloy natin ang labag sa batas. Kaya sana ang Korte Suprema, 15 buwan na baka naman gusto niya na magdesisyon tungkol niya sa issue ng whether or not illegal o legal. Siyempre sa party namin talagang illegal. Masyado naman klaro yan. Pero kailangan nyo pa rin ang pagpapatunay ng Korte Suprema
Kaya kung maaari lang naman, mga honorable justices of the Supreme Court, magdesisyon na po kayo. Ayan. At dahil nga dyan, Attorney Sal, tanggap tayo ng balita dahil ito nga, reaksyon ni Senator Bongo kaugnay sa mga bantang pag-aresto sa kanya ng International Criminal Court o ICC kaugnay sa war on drugs ng nakaraang Duterte administration. Si MJ Mondehar para sa balita. Ayon sa isang highly reliable source, si Davao City Congressman Paulo Duterte, handa na umano ang ICC warrant of arrest laban kay Senator Bongo. Bukod sa senador, may dalawa pang dating police officers na inisyuhan din umano ng warrant. Balat naman ni Congressman Duterte sa Marcos government, wala na ba raw katapusan ang paggamit ng kasalukuyang gobyerno sa ICC bilang political tool laban sa mga kalaban nito. Tanong din ng kongresista kung may natitira pa bang awa o hiya ang Marcos government sa paggamit sa mga ahensya ng gobyerno upang supilin at di kaya ipatahimikin ang mga kalaban sa politika. Mariin namang itinanggi ng DILG at ng DOJ na may natanggap silang anumang impormasyon kaugnay ng sinasabing ICC warrant laban kay Senator Go. Ayon naman kay dating Senador Antonio Trillanes, wala pa raw ICC warrant laban kay Go. Pero kung meron man na niya sa hinaharap, ay hindi umano ito malalaman ng senador. Katulad niya na nangyari sa arrest warrant ng ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kanyang official statement, sinabi ni Senator Go na wala siyang nilabag na anumang batas ng tao o batas ng Diyos sa nakaraang pamahalaan. Isa si Go sa mga pinangalanang co-perpetrator sa kasong Crimes Against Humanity laban kay FPRD na kasalukuyang nasa ICC detention facility. Ayon pa sa senador, ipinagpapa sa Diyos na lamang niya ang lahat ng nangyayari sa kanyang buhay. Umasa rin ng senador na hindi mapupolitika o usapin ang sinasabing ICC warrant laban sa kanya. Nataon naman ang usapin ng umunoy ICC warrant laban kay Go habang papalapit ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa July 6. Isa si Go sa mga magsisilbing Senator Judge sa Senate Impeachment Court. Kabilang rin siya sa Cayetano Block sa Senado na may 11 pang kasapi. Narito ang mga reklamong kinahaharap ng Cayetano Block o ngayon ay minority senators. Si Senator Ronald Bato de la Rosa ay mayroon ding ICC warrant at hindi na pumapasok sa Senado. May 90-day suspension naman bilang mambabata si Senator Jingo Estrada kaugnay ng graft at plunder case na may kinalaman sa flood control project sa Bulacan. Sina Senators Mark at Camille Villar ay nahaharap naman sa kasong isinampa ng Securities and Exchange Commission kaugnay ng umano'y market manipulation, insider trading at misleading disclosures sa Villar Land Holdings Corporation. Nahaharap naman si Senator Rodante Marcoleta sa mga reklamong plunder at indirect bribery na isinampa sa Ombudsman. May legal actions na ang mga nabanggit na senador sa nasabing mga reklamo. Bukod nga sa sinabi ni Senator Bongo na ipagpapasa Diyos na lang niya ang lahat ng mga nangyayari sa kanya ngayon, ay meron pa ba siyang pwedeng gawin, Attorney Sal? For example, yung mag-file ng petition sa Supreme Court, katulad ng mga nakaraan kay Senator Bato, Attorney? Kahit hindi na siya mag-file, basta may i-resolve na lang. Kasi yung sitwasyon niya, pareho kay Bato, pareho kay Presidente Duterte.